Paano ko nga ba pinapataas yung occupancy rate ng mga apartment ko or yung tinatawag na tenancy rate? Paano ko nga ba pinapalaki yung chance na mapuno yung mga rental property na pinaparent natin? Kasi napakahirap po yan, hindi po yan basta-bastang task. Nasabi nila na kapag daw may apartment ka, mabilis daw mapuno. Pero in reality, kapag nagsisimula ka, hindi ka pa ganun ka-experience. Pag yan, maaaring mabilis mapuno sa una yan, pero pag yan may nabungi na or may natanggal ng ibang tenant, medyo lalabas na yung mga tinatawag na vacancy rate. Mas tumataas na yan unti-unti. Lalong-lalo na pag hindi ka pa marunong mag-handle ng mga tenant and cash flow and other things na involved sa rental property. Guys, before we start, baka pwede nyo naman i-like tong video na to. Malaking tulong na yan sa ating channel. Disclaimer ko lang, lahat ng share ko today ay according lang sa na-experience ko sa pagpaparent sa iba't ibang mga tao for few years. Guys, exclude na rin pala natin dito yung mga factors ng mga basic, ng mga bare minimum na dapat maayos ka sa tenant mo, dapat mabuti ka, fair ka, etc. Mga ganyan ka. Kasi siyempre, yung mga basic, bare minimum, Actually, may iba pa nga akong topic dyan someday na dapat nga ba tayo maging mabait ba talaga sa mga tenant? Ano nga ba yung dapat na diskarte? Kasi ibang issue yan, ibang topic yan pag-usapan natin. Anyway, para di tayo maligaw, pag-usapan na natin dito yung 6 na paraan na ginagawa natin para mabilis nating mapuno yung mga property, mga apartment, para mapataas natin yung occupancy rate. Number 1, napaka-basic, Alam na siguro lahat ng to, Lagi kong dinidiscuss sa iba kong vlog paminsan. Advance posting. Habang tinatayo pala yung apartment mo, pwede ka na mag-advance posting sa mga Facebook group kung kailan mo siya ipaparent. Sa experience namin, nakwento ko na rin to sa ilang beses na sa amin po, hindi na kami nag-advance posting nung first time namin magparent. Actually, kahit sa pangalawa. Kasi po, tinatayo pala yung apartment, marami na mag-i-inquire sa inyo kasi nakikita yan. Lalo kung maganda yung lugar ninyo. Advance posting, pwede mo rin ito magamit guys kapag papaalis na yung tenant mo kunyari sa 30. Pwede ka na mag-post 5 days before or 7 days before sa mga marketplace, sa mga groups ng mga apartment. So by doing that, mas mapalaki mo yung chance na bago pa man umalis yung tenant, maybe like 1 week or 2 weeks before, malaking chance marentahan yan. Pero hindi naman 100% kasi yung iba yung mga tao, naghahanap sila ng mga rental property sa ganitong time pa, sa ganitong panahon, sa ganitong week, kaya maaaring hindi rin kayo magtagpo. Pero mas lumalaki yung chance naman na maparent yan dahil sa advance posting na diskarte. Number 2, magbigay ka ng complimentary discount upon contract signing. Actually guys, bago lang namin to naisip, Kasi nung kailan kasi mayroon kami isang apartment talaga, na kung saan tong unit na to, kapag may nag-rent talaga, lagi talagang umaatras. Hindi ko lang alam kung ano yung malas doon. Hindi ko lang alam kung ano yung problema doon. Pero sa tuwing pupunta yung tenant 1, tenant 2, tenant 3, tapos siguro minsan nga umabot pa ng hanggang 5, hanggang 6 na tenant na nagbo-view. Doon pa lang siya marerent. Doon pa lang siya makukuha. Kaya sabi namin, isa mga diskarte, para mapataas natin lalo yung chance na makuha ni tenant nung possible tenant na to, yung titignan niya or binubview niya na isang unit, is magbibigay kami ng small discount. Pwede ka magbigay ng 300, 500, 1,000, or siguro isang buwang upa, it's up to you. Pero sa amin guys, 300 to 500 pesos lang. Para lang alam mo, may pangkape. Basta doon kami nagsimula Pero someday baka increase. Di pa namin alam. Mapag-uusapan pa yun soon. It's up to you, Depende sa amount, na bukal sa puso mo or sa company ninyo kung ano yung gusto nyong discount na ibigay sa kanya. Yung complimentary discount na yan, lalaki yung chance. Hindi naman 100%, nakunin niya na on the spot kasi mga Pinoy mahilig nga sa mga discount Pwede mo rin i-apply to guys, kapag magre-renew yung tenant. Pero di ko pa ginagawa yan, yung renewal benefits mga renewal discount. Someday siguro, why not? Pero ngayon hindi pa muna dahil wala pang napag-usapan tungkol dyan. Especially pag good payer yung tenant mo, pwede mo i-apply yan. Actually, may isa tayong watcher dito, ginagawa niya yan. At nag-work naman sa kanya na maganda. Win kay tenant and win kay landlord. Number 3, prepare the materials, labor in advance before the end of contract or bago mo iparent. May isa kaming experience before na hindi po na-rent yung property, almost 2 weeks mahigit yata. Dahil may isang problema sa apartment na hindi pa namin pinapagawa, na delay, ayun. Until such time, doon pa lang namin napagawa after 1 week yata, mahigit, bago namin napagawa. Tsaka pa lang namin naparent. So, hindi magandang practice yan yung pagdidelay sa repair. Unless na siguro kung minor repair lang yan, pero kung major repair, kailangan mong ayusin bago pumasok yung tenant. Mabuting ayusin nyo na kaagad na mas maaga at mas maaga nyo siyang mapaparent kaagad. Number 4, quick repair sa mga minor or major repair. Di naman kami guys, super perfect na landlord, Pero as much as possible sa amin, pinag-usapan namin na every time na magkakaroon ng mga problema, as much as possible, bibilisan namin yung solusyon. Para akong politiko. Mabilis sa solusyon! Pag si Melvin ang binoto, puro konsumisyon. Marami rin kami guys na palpak. Marami rin kami pagkukulang before, Na as much as possible, pag nalalearn namin yung lesson,
pinipick up na kagad namin yung mga mali at gumagawa na kagad kami ng solusyon, no? Example natin, no, isa sa mga tenant namin few months ago, siguro pagka-rent niya 10 days pa lang siyang nandun, tapos nag-leak agad yung sink, no, sa ilalim. So ginagawang kagad namin ng paraan. Pag hindi naman sobrang emergency din pala sa mga minor and major, pwede mo na may delay ng kaunti. Huwag naman sobrang tagal, no? Kasi may time na hindi talaga available yung mga workers at hindi naman sobrang rush. Kaya pwede ka naman mag-delay pa minsan ng kaunti. Pero laging tandaan na kapag yung tenant na yan, no, na-satisfied sa ginawa mo, natutuwa sa iyong mga activities na ginagawa every time nagkaka-problem. Except, no, sa mga tenant na super demanding, someday pag-usapan din natin yan eh. Pero anyway, kung yung tenant naman, wala naman siyang mga ganung klaseng attitude, okay naman siya. Mabuti, no, na nagagawa natin yung mga solusyon na binabanggit natin kanina. Kasi once na natuwa yan, malaking tsansa magre-renew yan at magtutuloy sa yan. Unless na siguro ulit, no, kung talagang super demanding at medyo walang iyayang tenant, wala kaming pakialam kahit di kayo mag-renew. Hindi naman na big deal, no, kung di ka mag-renew. Actually, pabor nga yun. Sabi ko, marami na naman tenant na mag-message sa akin, gagalit na. Number 5, referral system, no, through your agent or locator or trusted tenant. Sa experience namin, no, hindi naman lahat ng mga ganitong diskarte namin pumapatok. Pero malaking chance, no, pag may mga referral, pag may mga involved na mga taong tumutulong sa'yo, mas malaking chance, no, na makaparent mo kagad yung property. Lalong-lalo na kung hindi ka naman sobrang galing mag-post, hindi ka sobrang galing. Lalo yung mga older generation landlord, medyo nahihirapan yan sa pagpaparent. Kaya kung pwede lang ma-apply yung mga ganitong klaseng diskarte tulad itong referral system, mas mabuti, mas mabilis, mas lalaki yung chance na maparent agad yung isang property. Nung kailan naman, may isa naman nangyaring medyo extreme, no, sa isa sa mga watcher natin. So, sobrang taas ng vacancy rate niya. So, ginamit niya yung referral system na to. Actually, di ko naman tinuro sa kanya to, pero sinabi niya lang, no, na may referral system daw siya. So, maganda naman, no, napuno naman yung apartment niya. Ang problema, halos lahat na raw ng umupa doon sa buong building niya, puro magkakamag-anak. May problema rin po kasi guys pag mga magkakamag-anak lahat ng umupa sa isang apartment. Lalo na kung medyo magugulo yung magkakamag-anak. Minsan sila rin yung gumagawa ng problema sa apartment, mga ingay, mga complaint, at paminsan magtatakipan pa kapag may nangyaring kapalpakan sa loob. So hindi ko masasabing lahat ng pamilya magkakamag-anak na nangyari sa apartment, ganyan ha. Pero yun nga lang, may mga disadvantage din katulad niya. May mga pros and cons. Lahat naman meron eh. Kaya mabuting piliin niya pa rin, due diligence pa rin, para hindi maulit yung mga ganong experience. And kung gagawin mo man yan, mabuting magkaroon ka ng regular check-up or building inspection. Number 6, last but not the least, you guys need to learn digital marketing na. Nasa panahon na tayo na 2023 na, papasok na 2024, nauso yung mga AI, mga digital advertisement, digital marketing, etc. According guys sa experience, pag yung pinaparent mo, isa pa lang, 2, 3, 4, 5 hanggang 10 siguro, madali lang magparent. Promise, post ka lang sa Facebook kung saan. Pero guys, pag dumami na dyan, lumagpas na, may mga kilala ko dito, watchers natin, 29 units, 38 units, ang taas ng vacancy rate nila. At nagtatanong pa sa atin kung paano nga patataasin. As much as gusto kong tulungan, hindi ko nga magawa. Paminsan kasi may mga tenant tayo dito na na hindi nga, walang skills, no, to sell products or services. Gusto ko man tulungan, hindi ko matulungan, lalong-lalo na lalayo nila. Hindi man kami pwede magtawagan lagi. Kaya mabuting malaman din natin paano mag-advertise. Especially sa mga younger generation. Kung yung mga older generation nahihirapan na, sa mga newer generation na lang. Example po sa akin na nagbablog ako, di ba? Marami po nag-inquire sa akin kung magkano raw yung kung saan daw ako nagpaparent at uupa daw sila. Imagine, nagbablog ako, hindi naman para magparent. And yet, ang dami nag-rent. Baka 100 na, mahigit pa yung nag-inquire sa atin since then. So, imagine mo na lang kung yung purpose ko is kaya ako nagbablog para maghanap ng tenant, edi puno na malamang yun, yung apartment natin. Kaya yun, maganda guys, matutunan nyo someday, no, mag-advertise, no, ng mga inyong product or gumawa ng content para sa inyong apartment, kahit basic lang, content music, dapat na matutunan nyo yan. Yung number 7 pa pala guys, habol ko na lang, nagkamali ako, hindi pala 6 lang, 7. Pagandahin mo at improve mo as much as you can yung apartment or yung condominium or yung rental property mo, kung ano man yan, kung bahay man yan, or kung room for rent pa, ayusin mo. Syempre naman, naniniwala pa, diba? First impression last. Until now, nag-work pa rin yan. Although hindi naman laging nag-work, pero madalas. Especially sa rental property, first impression last talaga guys, nag-work yan. May binuyo kami ni Mrs. last few years na isang apartment, gusto namin i-rent, gusto namin tumira, pwede raw aso, etc. Pagpasok namin, sinamahan kami ng caretaker. Hindi po nililinis ng caretaker na yung property. Ang dumi talaga, may tain ng pusa sa loob, may mga daga, may mga ipis, may mga kanin na nagkalat sa loob. Parang basta maduming bahay na wala lang gamit. So hindi namin kinuha yung property at upon checking dito every week siguro, hindi talaga na rin. Ang tagal siguro few months yun bago na rin. Puro tayo ng pusa, alikabok, kung ano-ano.
tas sira pa yung mga pinto. So, di ba sinabi ko kanina, di ba? Kung may mga repair na dapat ayusin nyo na, huwag nyo nang patagalin. Kasi yung possible na tenant mo na magbubiyo ngayon, malala yung nakikita. Kaya, kahit siguro, isa lang yung problema. Sira yung cabinet, may konting chipping sa pintura. Yung mga basic na ganun, kayang gawa ng paraan. Pero imagine mo yung nakita namin, sobrang dami. Possible na umatras yung tenant. Guys, before we end, turuan ko lang kayo, paano nga ba makukuha yung occupancy rate at yung vacancy rate ng iyong paupahan. So, example natin, no, meron kang... So, guys, pakita natin ito example na nakuha ko sa Google, no. Medyo maraming units tong makikita nyo dito. Kaya, please, screenshot nyo na lang kung naguguluhan kayo. Actually guys, self-explanatory naman to eh. Dito muna tayo guys sa occupancy rate. Ito yung dami, no? Ito yung percentage, no, ng mga umuupa sa apartment mo na multiple units. Sabi dito sa example, meron kang 200 units at 120 lang dito yung, according dito sa ating data, meron tayong 200 units na available. Pero ang bakante dito is 120. So 80 lang yung nakaupa. Para makuha mo yung occupancy rate, i-divide mo yung occupied units or yung units or kwarto na may nag-rent, i-divide mo sa total units na meron ka. 80 divided by 200 times 100 is equals to 0.40%. Times mo nga siya sa 100. So, total niya is 40% occupancy rate. Para makuha mo naman yung vacancy rate, vacant units na 180, i-divide mo sa total units mo na 400, times mo sa 100, 45% yung vacancy rate. Ayan guys, I hope may natutunan kayo sa vlog natin today. If you learn something, baka pwede nyo naman i-like tong video na to. Nagmamakaawa ako. Puro kayo panood, puro kayo puri, wala naman like, or wala man lang like dyan, wala man lang comment, no? Wala man lang share. Yan guys, I hope may natutunan kayo. If you learn guys, watch nyo pala this week, ang vlog natin is tungkol sa architect. Ba't nga ba tayo nag-hire nito at ano ang kahalagahan nito? Yun lang, salamat!